Ano kay BP Sara. Formal na po na magsisimula. Meron ng petsa, March 28, mini trial. So sila po magta-trial diyan sa justice. Kasi sa totoo lang po, eto sabi nila, dalawa po 'di ba? Pinasagot nila si BP Sara. Sumagot ba si BP Sara? Sumagot po. Pero ang sabi ng mga congressman, parang hindi sumagot. Kita nyo na, pati sagot ni BP Sara, pinipake news nyo. Ang tanong, sumagot ba o hindi? Sumagot. Nagustuhan ba nila yung sagot o hindi? Hindi nila nagustuhan. Bakit naman? Yun ang tanong. Kasi ang sagot nila BP Sara, wala naman kami sasagutin. Kasi wala naman kayong mga facts. Wala naman kayong mga ebidensyang nilatag para sagutin namin. Panay kwento lang po. Sa totoo lang po, parang yung kanina, yung diniscuss natin kay Marcoleta, sabi lang po ng COMELEC, walang nilabag na batas si Marcoleta. Tapos, yung impeachment po kasi, hindi po lahat ng kwento pwedeng impeachable offense. Halimbawa po, yung sinasabi nila na 11 days. 11 days ginastos. Paano mo sasagutin yun? Wala namang kaso ng 11 days ginastos. Nakukuha niya po. Ang sinasabi po ni BP Sara, wala naman kayong sinasabi sa kampo po ni BP Sara para maikli lang po. Yung mga kwento ninyo, hindi naman impeachable yan. Wala naman kayong sinasabi ninyo. Pinagbantaan ni BP Sara yung buhay. Wala naman kayong pinakita na pruweba. Ano sasagutin ni BP Sara? Sasagutin ni BP Sara, hindi totoo? Yun na nga yung sagot sa inyo ni BP Sara eh. Ayaw niyong tanggapin kasi doon ako nagtataka nga. Ngayon, sa halimbawa po, hindi kayo satisfied sa sagot. Ibig sabihin, pinalalabas ninyo na hindi talaga sinagot ni BP Sara yung mga akusasyon sa kanya. Hindi niya kayang sagutin. Ano ngayon dapat ang mangyayari kung hindi niya kayang sagutin? Di ba dapat masaya kayo dahil ay wala siyang pansagot? Di ma-impeach na siya kasi hindi niya kayang sagutin. Hindi po eh. Ang impeachment po ni BP Sara, hindi po nakasalalay. Ang sagot niya nga ganun eh. Wala naman kaming sasagutin. Dahil yung mga sinasabi nyo naman, hindi naman impeachable offense yan. So ayon sa mga kwento nyo, walang nilalabag si BP Sara na impeachable. Halimbawa, yung mga COA, gusto nila sagutin ni BP Sara kung bakit siya binigyan ng eto halimbawa hindi na po tayo magbibigay ng iba pang halimbawa. Halimbawa po yung sinasabi ni De Lima, yung COA malinaw daw doon na nakalagay na siya po ay pinasosoli yung pera. Bakit hindi raw sagutin ni BP Sara yun? Ano ba yung dahilan bakit pinasosoli yung pera? Yung notice of disallowance. Di ba? Meron notice of disallowance si BP Sara na nagkakahalaga ng 73 million. Ngayon, bakit daw hindi sinasagot ni BP Sara? Bakit siya nagkaroon ng notice of disallowance? Di ba? Yun yung kung ikaw mahina ka sa pang-intindi, oo nga no, bakit ayaw sagutin ni BP Sara? Ang linaw na sagot ni BP Sara eh. Hindi naman yan impeachable offense. Notice lang yan eh. Nakuha nyo? Parang may kulang tong papel mo ah. Ibig sabihin pag may kulang ka na papeles, kakasuhan ka na ba? Hindi. Ano po ang gagawin? Kukumpletuhin mo lang. Kukumpletuhin lang pala. So, ibig sabihin po, yung mga binibigay po nilang mga kaso sinasabi nilang nilabag ni BP Sara, wala talagang nilalabag si BP Sara.
Kaya nga bakit kayo nalulungkot? Kung talaga kayong may demanda, kung talagang totoo yung impeachment nyo at walang matibay yung impeachment ninyo at hindi kayang sagutin ni BP Sara, hindi ba dapat matuwa kayo kasi mai-impeach si BP Sara sa Senate? Saan ba nakasalala yung impeachment ninyo? Yung impeachment complaint nyo? Sa tibay ng complaint o sa sagot ni BP Sara? Kasi lumalabas po dito, naaasa lang kayo sa sagot ni BP Sara. Na-prostrate kayo kasi hindi siya sumagot. Saan ba nakasalalay yung inyong pagpapa-impeach kay BP Sara? Sa sagot niya o sa mga kasong nilabag niya ayon sa impeachment niyo? Dapat, yung impeachment niyo, kaya niyang panindigan. Meron ng ebidensya dyan. Hindi. Kaya habang tumatagal yan, makikita ng mga tao, tama, fishing expedition talaga yung ginagawa ninyo. Okay. Ngayon, eto po. May binabanggit si Luistro. Kahit daw po mag-resign si BP Sara, itutuloy pa rin nila impeachment. Ay, teka lang muna, Luistro. Ano ba ang purpose nyo? Bakit nyo ini-impeach si BP Sara? May nagawa siyang kasalanan, di ba? Ano ba ang gusto nyo talaga? Mapanagot siya, di ba? Accountability. Papanagutin. Di ba yan yung sinisigaw nyo lahat? Kaya nyo siya ini-impeach, papanagutin nyo siya. Bakit nyo siya ini-impeach? Kasi hindi siya pwedeng sampahan ng kasong kriminal dahil siya ay Vice President. So, ini-impeach nyo siya para makasuhan. Di ba yan yung purpose? Para papanagutin? Halimbawa, nag-resign si BP Sara. Dapat moot na yan. Eto, kwentuhan lang ha. Wala namang balak mag-resign si BP Sara. Di ba? Sinabi na ni BP Sara yan. Hindi siya magre-resign. Pero sa katwiran mo, Luistro, nahuhuli sa bibig yung purpose nyo ng impeachment. Ang purpose nyo ng impeachment dapat, papanagutin si BP Sara. Sabi nyo, may kasalanan siyang ginawa. Kaya nyo siya ini-impeach. Gusto nyo siyang papanagutin sa kasalanan niyang ginawa. Tama? Hindi nyo siya mapapanagot kasi siya ay Vice President. Bawal siyang sampahan ng kasong kriminal. Hindi siya mananagot ngayon hanggang Vice President siya. Kung ang purpose nyo mapanagot siya, kasampa muna kayo ng impeachment tapos kakasuhan nyo na. Hindi nyo siya pwedeng kasuhan eh. Hindi nyo siya pwedeng kasuhan ng ano yung mga kaso nilang mabibigat? Yung paglulustay ng pera. Graft and corruption. Malversation. Saka yung 50 million patas, ano na nga tawag doon sa Okay. Ano na nga kaso yung 50 million patas yung ninakaw mo? Alam nyo yan eh. Hindi tayo magsasalita muna ako hanggat hindi nyo sasabi. Plunder. Di ba plunder? Hindi nyo siya pwedeng kasuhan ng plunder, malversation, etc. ng mga kriminal. Kaya nyo siya i-impeach. Ang premise, siguro may nagtanong sa kanya, kaya niya to nabanggit. Kahit naman mag-resign si BP Sara, itutuloy pa rin nila. Bakit nyo itutuloy? Hindi ba dapat sampahan nyo na ng kaso? Kung pananagutan po, wala nang, kunwari nag-resign si BP Sara, wala na siyang proteksyon. Pwede ninyo na siyang kasuhan. Kaso pag kinasuhan, matagal. Diba? Matagal yan eh. Ang purpose nila, huwag makatakbo. Politika. Halatang halata.
Hindi man lang kayo nagpakieme. Talagang sinabi nyo, kahit mag-resign si BP Sara, itutuloy pa rin namin yung impeachment. Bakit? Ano ba talaga ang gusto nyo? Papanagutin sa kasalanan o wag makatakbo? So, ang purpose talaga nila, wag makatakbo. Yun po yun. Nahuli si Luis Tru. Lahat po to, lahat po tong impeachment na to, para lang po to prevent BP Sara to run as President of the Republic of the Philippines. Bakit? Kasi mga magnanakaw sila. 1,000,000% sabi ni Toby Chanko. 1,000,000% si Sawa Duterte. 1,000,000% hahabulin sila ni Sawa Duterte. Hindi po yung papanagutin. Kasi po kung papanagutin lang, na-impeach na, okay na. Kasampahan na namin ang kaso. Pag nag-resign, yun na po yun eh. Pag nag-resign, kung gusto nyo ng pananagutan, sasampahan nyo na ng kaso. Hindi, itutuloy pa rin daw nila yung impeachment. Ha? Kahit nag-resign na, itutuloy nyo pa rin? Oo, kasi dalawa raw yung impeachment. Yung isa, para matanggal siya bilang Vice President. Ikalawa, para daw to prevent her to run in office in future. Ayun pala yun. Hindi ko rin alam kung bakit mo i-discuss yan ng ganyan. Nahahalata tuloy kayo. Kasi, yung walang bahid ng politika, ganito yan. Pag nag-resign po si BP Sara, ano pong gagawin nyo? O, dimot na po to. Titigil na namin to. Sasampahan na namin siya ng kaso. Kasi kinakailangan namin siyang papanagutin. Yun po ang correct na sagot sa tanong na kung mag-resign si BP Sara. Kung ang gusto lang ninyo ay papanagutin siya dyan sa mga lintik na 125 na ginastos in 11 days. Papanagutin siya sa pagbabanta niya na nag-hire siya ng John Wick. Di nahuli kayo, hindi pala yan yung purpose talaga. Kung hindi to prevent BP Sara to run. Halatang halata na. Halata na namin ngayon, in your own words, inamin mo na ito ay politika lang. Para lang hindi to prevent BP Sara to run. To prevent BP Sara to be the next President of the Republic of the Philippines. Alam na po ng mga Pilipino yan. Ang tanong, paano nyo kukumbinsihin yung mga senador? Wala nga kayong ebidensya. Nakikita po ng taong bayan yan. Ila-live nyo yan, di ba? Makikita nila, nag-request yung taong ngipin na nagngangalang Shell Jokno. Nag-request yung hindi naman tao na nagngangalang Redon. Hindi pala kasama si Redon. Si ano lang pala, si Shell Jokno lang pala. Nag-request ng mga bank accounts, ng mga para saan yan? Para patunayan daw na may undeclared wealth si BP Sara. Ganito po ang mag-aakusa na may undeclared wealth ka. Nangyari yan kay Erap eh. Inakusahan si Erap. Ito po, katulad po nitong Boracay Mansion. Meron tinatawag na Boracay. Alam niyo yung Boracay, yung swimming pool nila? Nilagyan ng mga malamang dolomite yung nilagay doon kaya naging white sand. Boracay Mansion ng tawag. May white sand sa loob. Sabi ni Erap, hindi akin yan. Hindi pala sa'yo yan? O wala nang may-ari? Akin na yan. Kaya sinabi may unexplained wealth siya kasi may binibintang sa kanya, may mansion ka. Wala to sa salin mo. Ano ba binibintang nyo? Meron ka nakatagong yaman. Makikita namin yan pag nakita namin bank account mo. Makikita namin yan pag nakita namin mga negosyo mo.
Ibig sabihin, hindi nyo pa nakikita kung ano yung undeclared wealth, unexplained wealth. Sinabi lang ng hindi taong Siridon. Parang tao na rin. Sinabi ng parang taong Siridon na nadagdagan ng 50 million ng kanyang ano, kaya unexplained yan. Nadagdagan daw. Eh, bakit hindi nyo tinatanong si Marcos? Bilyon na nadagdag. Sa loob lamang ng ilang taon lang. Buhat nung naging presidente siya, bilyon na nadagdag. Hindi nyo itatanong? O kasi double standard kayo. Wala kayong makikitang kamalian kay BBM pero panay kamalian pag si BP Sara ang nakikita nyo. Ah, may ano ba? Artificial na alon? Artificial na alon pa pala yun. Wave. Hindi pa uso wave. Meron ng wave dun. Dininay ni Erap yun eh. Kaya kinumpis ng gobyerno eh. O si ano, may binintang. Mansion din si Binay. Di ba? Pinagbintangan din si Binay na may mansion eh. Helicopter pa nga nagbibideo dun. No? Ito, nakita namin yun eh. Yun po yun. Dapat may binibintang ka. Katulad sa halimbawa, pag bintang mo si Bibi Sara, ito po, may mga helicopter siya. Meron po siyang mansion sa ano. Meron po siyang mansion sa Forbes Park. Puta, yung mga may mansion sa Forbes Park, eh, ayaw nyong imbestigahan man lang. Ito po, patunay lang po yan, no? Ano na po mangyayari? Sa March 25, magsisimula na po sila mini trial. Sila lang po. Ewan ko lang kung magpa-participate diyan si BP Sara. Pwede ba siyang hindi mag-participate? Pwede. Bakit po siya magpa-participate diyan? Pagkatapos po ng mini trial, ano na po? Pagbobotohan sila. Pag hindi nag-participate si BP Sara, ano ang score sa botohan? 54-1. Sino yung 1? Si Suntay. Suntay na kinamumuhian ng lahat ng kababaihan. Yung mga kababaihan na walang mga saplot. Nagpapapicture ng mga walang mga saplot sa taas. Tapos ayaw silang nakakatawa yung ano yung apo ni Pilita Corrales eh. Mahiya ka naman ni. Bumabanat ka kay Suntay tapos nasa likod mo yung video mo na pek to the second power short ka. Tak ng popa, pek short. Naka-pek short ka tapos nabababuyan ka sa sinabi ni Suntay. Patawa talaga tong mga to eh. Okay.